Hello guys, magandang umaga. Magandang araw sa inyo. So ngayon guys, kwentuhan muna tayo kasi kakain muna tayo at syempre yung luto ng ating asawa. Yung mahal na mahal kong asawa, nagluto siya. So ininit ko lang tapos ayun yung kakainin natin. Ayan guys, so ito yung luto niya. So actually marami to guys, iniinit-init ko lang. Kumukuha lang ako ng konti tapos iniinitin. Ayun yung uubusin natin ngayon. At syempre, may kanin tayo. Yan. Kasi bitin pag walang kanin. So nakakabitin. Yan. So ayun yung pagkain natin. Yan. Tapos ayan. So yun yung tubig. Tubig natin. Sandok muna tayo syempre. So pang mapisa ito eh. Yung pag day off natin, nakakapagluto talaga. Lalo na pag day off yung asawa ko, nakakapagluto rin siya. So, yan, kakain tayo. Ano, ang tawag niya rito sa niluto niya na to, beef mechado ba yun or menudo? Sa di ko alam. Pero sadyang masarap yan. Kaya kain muna tayo. Ano to guys, yung buto-buto ng beef. Pero mga laman hindi yan. Yung mga laman tapos buto, ano siya. Grabe, solid. Sulit na sulit to. Ikaluto yung mga ganito. Yung sabaw pa lang, ulam na eh. Alam niyo yun? Sabaw pa lang, ulam na. Para kang nakarating talaga sa Pilipinas kahit nasa malayong lugar ka. Parang nasa Pilipinas. Yun. So, tara. Kain muna tayo. Kain muna. Kain muna. Habang pwede pa. Dami na ito guys. Unang subo, karne agad. Unang subo, karne agad. Grabe. Grabe talaga. Ang galing mo. Panalo talaga yung lasa. Hindi talaga siya yung ano. Parang alam mo yung kumain ka na ano, yung sa karinderya na kainan sa Manila, yung sa mga terminal, ganun. So, ramdam mo talaga yung lasa ng Pinas dito sa pagkain na to. Tapos syempre, lutong bahay, kaya napakasulit talaga. Ano, marami-rami. Marami-rami tayong mga kain. Grabe. Nga pala, Gal, kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Dito kasi guys, ano, habang nandito tayo sa malayo, syempre, nagtitiis para sa pamilya. Pero minsan, sa sobrang trabaho, tapos pagod, na ano na rin tayo niyan eh. Nakakalimutan natin kumain ng yung mga pagkain na ano, yung mga kadalasang kinakain natin, yung kasama natin yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kahit nandito tayo sa malayo guys, dapat nakapag ano pa rin tayo, luto. Kahit hindi man natin sila kasama, pero at least nararamdaman natin sa mga niluluto natin na kasama pa rin natin sila yung sa bawat subo.
na ginagawa natin is kasama pa rin natin sila. Ramdam natin yung presence nila kahit nasa malayo tayo. Kasi syempre, dahil dun sa mga pagkain na nagbibigay alaala sa atin. Kaya ganun. So, napaka ano nun, napakaganda kung may time tayo para magluto. Ganun. Pero syempre, hindi naman palagi nakakapagluto. Kasi minsan kahit day off natin, halimbawa, iluluto pa natin, pagod na tayo, ipapahinga na lang. Ganun yung nangyayari. Pero syempre, sikapin pa rin natin na makakapagluto. Kasi napaka-importante niyan guys. Eh. Hmm. Kahit malayo tayo, naalala natin sila. Kaya ang tanong, naalala ba nila? Naalala ba nila tayo pag kumakain sila sa labas? Ito kung kapadala mo lang, o syempre pagkakuha ng pera, kain na sa labas or nakain ng masarap, yung nasasalamatan ka ba? Yun yung tanong doon. Alam nyo guys, ano, alam nyo, nang, di ba, niluto to ng asawa ko, nasabi ko nga sa kanya na sobrang sarap, nung tinikman ko pa lang is, masarap talaga. Nagpasabi talaga ako sa kanya na uwi na tayo ng Pinas. Yun yung nasabi ko sa kanya. Kasi nakamiss talaga kumain na ano eh, kasama mo yung pamilya mo eh. Gawa ka mo yung mahal mo sa buhay. Ayun yung nakamiss dun eh. Yung kwentuhan, yung banding habang kumakain kayo. Tapos syempre yung mga ano, kulitan, ganun eh. Usapan nyo na kung ano-ano. Ayun yung nakamiss dun eh. Hindi naman talaga yung pagkain. Pero yung nakamiss dun yung banding nyo sa kapagkainan. Ayun talaga. Mamo, ito guys, tanong ko sa inyo, kung mga kapwa natin OFW dyan, naisipan nyo na ba, natanong nyo na ba sa sarili nyo, siyempre di ba nakakaramdam kayo ng pagod. Alam ko naisipan nyo na rin na umuwi ng Pilipinas. Ano yung naisip nyo na sa palagay nyo kaya nyo na umuwi ng Pilipinas? Ayun. Ayun yung tanong ko. Ano yung nakikita nyo dahilan kung bakit pwede na kayo umuwi ng Pilipinas? At kung bakit hindi nyo na kailangan magtrabaho bilang isang OFW?
Kasi, di ba maraming nagsasabi niyan, bago umalis ng Pilipinas, sasabihin nila 2 years lang yung kontrata, 2 years, tapos hindi na babalik ulit, mag-iipon lang. Pero yung iba, umaabot na ng 10 taon or higit pa, pero hindi pa rin nakaka-uwi ng Pilipinas. Bakit kaya? Tingin nyo, bakit ganun? Bakit yung ibang OFW takot umuwi ng Pilipinas? Takot iwan yung buhay nila dito sa abroad. Yung iba, yung iba niya yung ano, kasi yung iba nga napapanood ko, kaya hindi sila makauwi ng Pilipinas. Yung iba nagkapamilya na dito, tapos may pamilya rin sa Pinas. Tapos yung iba natatakot na umuwi. Hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa kanila sa Pinas pagbalik nila. Kaya mas pinipili nila mag-stay. Ganun yung ano. Naisipin pa ako. Sarap din. Masarap talaga dito kasi sa abroad din eh. Kasi pag nandito tayo sa abroad, lahat ano eh. Ano ba to? Malayo ka sa ingay. Malayo ka sa mga chismosa mong kapitbahay. Tapos nagagawa mo yung gusto mo. Lalo na pag bagong sahod ka, pag may gusto kang bilhin, nabibili mo. Ngayon, kaya kahit pa paano nakakaipon ka. Ngayon yung kagandahan dito sa abroad. Grabe, naubos na natin yung kanan. Ah, sarap talaga. Sarap talaga kumain, lalo na pagluto ng asawa mo. Special, special talaga yung pagkakaluto. Mm. Init-init lang yan, guys. Nilalagay lang yan sa freezer. Pag gusto mo kumain, wow, may naka-separate na yan. Tapos iinitin mo lang.
lalagdagan mo ng konting tubig para ano, tapos init. Pag kulo, pwede na. Kain na ulit. So, pag nagluluto, minsan 3 days, 4 days, yun. Depende. Minsan 1 week pa nga. Pag nag pag nakaka-off lang, minsan nakakapagluto. Hmm. Kasi iba-iba yung schedule eh. Hindi magkakasabay. Ganyan, ano. So yun guys, hanggang dito lang muna. Salamat sa pagsama niyo sa pagkain ko. Yan, maraming salamat. Sa susunod, ibang luto naman yung gagawin natin. Comment lang kayo kung ano yung gusto nyo lutuin natin sa susunod. Siyempre, para makapagkwentuhan ulit tayo habang kumakain. Yan, maraming salamat sa inyo. At huwag nyo kalimutan mag-like, share. Siyempre, comment lang kayo sa baba. Hanggang sa muli, mga kabakaan. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye.